Kilalanin si Kim Ju-ai, ang batang prinsesa ng Pyongyang, ang reyna ng karantina dahil sa kanyang ama at ang pinakamalupit na 9 na taong gulang na diktador sa pagsasanay na nakita muna. Habang ang karamihan sa mga bata sa kanyang edad ay naglalaro ng Barbie dolls at kumakain ng mac and cheese, si Ju-ai ay namumuhay ng kanyang pinakamagandang buhay sa Hiligaynon ng mansyon ng Kardashian sa Hiligaynon. Ngunit may mas maraming military parade at mas kaunti sahod na avocado toast. Na may wardrobe na katumbas ng isang K-pop music video at isang ama na handang hindi tipirin ang gastos maliban, alam mo, sa pagkain para sa pangkalahatang populasyon, si Ju-ai ang ultimate 1% child endorser o, alam mo, ang 0.001% ng elite na maaaring magkaroon ng pinaka-sophisticated na bagay sa buhay habang ang lahat ng iba ay sabihin na nating hindi. Ang maging anak ni Kim Jong-un sa loob ng mga dekada, si Kim Jong-un ay itinuring na matitinding leader sa mundo at marahil walang pakialam na namamahala sa ang malafortalesa sa Hilagang Korea. Ngunit sa likod ng lahat ng aura ng kalamigan at political power, si Kim Jong-un ay isang ama na lubos na ipinagmamalaki ang kanyang mga anak. Sa katunayan, ang presensya ni Kim Ju-ai sa politikal na larangan ng kanyang ama ay nagpapakita na hindi lang siya bakal at tali o kung anuman ang kinanta ni Rihanna sa SNM. Matapos itago ang kanyang mga anak sa mahabang panahon, naisip ng leader ng autoritaryanong magpasya na panahon na para makilala ng mundo ang kanyang bata na mula noon ay nakuha ang atensyon ng marami sa kanyang espesyal na posisyon. Kaya ano nga ba ang tunay na maging minamahal na anak ni Kim Jong-un? Ang maging anak ni Kim Jong-un ay walang duda, isang magulong paglalakbay na mula sa pagtira sa mga palasyo na may pribadong zoo hanggang sa pakikitungo sa kakaibang estilo ng liderato ng kanyang ama. Pero hey, san ka pa masasama kundi sa mga epikong kwento? Ang leader ng North Korea na hindi gaanong pambihira ay sinasabing may tinatayang yamang noong $5 bilyong. At dahil sa kanyang posisyon sa buhay, si Kim Ju-ai ay tiyak na may access sa malawak na kayamanan na ito. Ang maging Kim Ju-ai ay nangangahulugan ng pagiging isang buhay patotoo sa pang-ekonomiyang dominasyon ng dinastiya ng Kim sa buong buhay sa ekonomiya ng North Korea na nagsimula kay Kim Il-sung, ang founder ng bansa at lolo ni Kim Jong-un. Itinatag ni Kim Il-sung ang isang rehimeng nag-centralize ng kontrol sa lahat ng aktibidad pang-ekonomiya na tiyak na assured na ang pamilya ng namumuno ay may walang hanggang access sa pambansang yaman. Ipinagpatuloy ito ni Kim Jong-il, ama ni Kim Jong-un, na pinatatag pa ang kontrol ng pamilya sa iba't ibang yamang mineral ng bansa, kabilang ang coal, iron ore, at mga rare earth elements. Inaakalang ang mga yamang ito ay milyon-milyong dolyar ang halaga, nagbibigay ng patuloy na kita para sa pamilya ng namumuno. Ang pagupo ni Kim Jong-un bilang leader noong 2011 ay nagpapakita ng continuity ng nasabing pamana. At marahil isang araw, makikita natin si Kim Ju-ai na nabubuhay alinsunod sa pamana na ito. Ano nga ba ang totoo na may access si Kim Ju-ai sa legendaryang kayamanan ng kanyang ama? Ang marangyang pamumuhay ni Kim Jong-un ay mas mahusay na naiuukit sa kanyang malawak na koleksyon ng palasyo at pribadong isla. Ang mga ari-arian ay hindi lamang mga simbolo ng kanyang napakalaking kayamanan, kundi sila rin ay nagiging mga malalakas na kuta kung saan siya ay maaaring magpamalas ng kanyang kapangyarihan at tamasahin ang isang walang katulad na kasaganaan. Bawat palasyo at isla ay lubos na naibabalangkas na may mga advanced na security measures at mga marangyang amenity na tumutugon sa lahat ng kanyang mga pita. Isa sa mga pinakatanyag na tahanan ay ang Residence Rayong-song na kilala rin bilang Residence No. 55.
Bukod dito, si Kim Jong-un ay may-ari ng 17 na palasyo sa buong Korea Hilagang. Bawat palasyong ito ay isang obra maestra sa arkitektura na may mga natatanging elemento na nagsasalamin sa mga panlasa at mga nais ni Kim Jong-un. Isa sa mga palasyong ito ay ang Residence Gangdong na matatagpuan malapit sa Pyongyang. Kilala ito sa kanyang malawak na lupain, kabilang ang pribadong mga lawa, golf courses at marangyang mga guest houses. Ang Residence Gangdong ay madalas na ginagamit upang magtanghal para sa mga dayuhang dignitaryo at mataas na mga opisyal. Nag-aalok ng isang pasilip sa marangyang pamumuhay ng ruling elite ng Korea Hilagang. Hindi nasasatisfy si Kim Jong-un sa kontinente lamang. May kanya-kanyang pribadong mga isla siya na ginagamit bilang eksklusibong mga takasan upang makatakas sa mga pressure ng liderato. Ang kanyang coastal resort sa Wonsan, Kalma ay isang kahanga-hangang pasilidad na may pribadong mga beach, marangyang villas at yacht marina na nagiging paboritong takasan para sa kanya at ang kanyang mga kaibigan upang tamasahin ang mga sandaling katahimikan na kasama ang kasaganaan at kaligtasan. Ang mga pasilidad ay mayroong iba't ibang mga pool, pribadong sinehan at gourmet kitchens kung saan ang mga kilalang chefs ay nagluluto ng mga piling lutuin. Ang marina ay nagtataglay ng iba't ibang luxury yachts. Pinapahintulutan si Kim Jong-un na mag-eksplorar ng mga paligid na tubig ng may porma at estilo. Ang isa pang pribadong isla sa koleksyon ni Kim Jong-un ay ang peninsula ng Hodo, matatagpuan sa silangang baybayin ng bansa. Kilala ito sa kanyang walang dumi na mga beach at masaganang tanawin. Nag-aalok ito ng payapang kapaligiran para sa pahinga at libangan, na may mga marangyang villas, pribadong golf courses at eksklusibong spa. Ang peninsula ng Hodo ay naging isang perpekto na destinasyon para kay Kim Jong-un at ang kanyang mga bisita. Ang mga security measures sa mga pribadong isla ni Kim Jong-un ay napakahigpit tulad ng mga ito sa kanyang mga palasyo sa kontinente. Minamanmanan ng mga armadong gwardya at sinusubaybayan ng advanced na surveillance systems. Pinapangalagaan na lamang ang mga autorisadong individual ang may access sa mga exclusive na takas na ito. Ang kombinasyon ng kasaganaan at kaligtasan ang nagiging mga perpektong santuaryo para kay Kim Jong-un na maaaring magtamasa ng kanyang kasaganaan ng may ganap na privacy. Ang access sa kayamanan ng kanyang ama ay kasama rin ang isang kahanga-hangang koleksyon ng luho na sasakyan, private jets at mga yacht. Kabilang sa kanyang pinapahalagahang ari-arian ay ang mga Rolls-Royces, Mercedes-Benz S-Class, Range Rovers at Audis. Bawat isa ay lubos na inaalagaan at pinapersonalisa upang matugunan ang mataas na pamantayan ni Kim Jong-un. Ang paboritong luho, sasakyan na tatak ay ang Mercedes-Benz, kasama ang higit sa 100 luxury vehicles sa kanyang koleksyon, kabilang ang isang $1. 7 million custom Mercedes-Benz Maybach S600 na may ganap na balutang pangsiguridad upang tiyakin ang kanyang kaligtasan sa panahon ng biyahe. Ang Maybach S600 ay isang kuta sa mga gulong na may balikat na bala, pinaigting na mga plaka ng bakal at mga advanced na features sa seguridad. Hindi lamang nag-aalay ng kasaganaan si Kim Jong-un sa mga kalsada, kundi naglalakbay din siya ng may estilo sa himpapawid, salamat sa kanyang pribadong flota ng mga eroplano. Ang kanyang koleksyon ng mga pribadong jets ay umaabot mula sa mga maliit na eroplano para sa agrikultura hanggang sa malalaking luxury jets. Lahat ay may mga pinakabagong kagamitan at feature sa seguridad. Isa sa mga highlight ng kanyang flota ay ang IL-62N, isang alaala mula sa Cold War na may 4 na makina at abot sa 10,000 kilometro. Pinapahintulutan si Kim Jong-un na maglakbay sa buong mundo ng walang hinto na nagsasamantala ng kaginhawahan at privacy.
Ang pagmamahal ni Kim Jong-un sa kasaganaan ay nalalayo rin sa dagat, kung saan siya ay may-ari ng mga magara at marangyang yate. Ang kanyang pangunahing yate na may heliport, maraming decks at marangyang mga amenity ay tinatayang nasa $7 milyong. Ginagamit ito sa mga opisyal na pagbisita at libangan. Ang yate ay maaaring mag-accommodate ng hanggang sa 30 mga bisita. Bukod sa pangunahing yate, si Kim Jong-un ay may ilang mas maliit na sasakyang pandagat para sa mga pribateng biyahe at excursion na may high-tech na teknolohiya at marangyang mga amenity upang magbigay ng tamang kalagayan para sa pahinga at libangan ng kanyang mga bisita. Ang kombinasyon ng kasaganaan at seguridad ay nagsisigurado sa kanya ng lubos na privacy at kaginhawaan sa tubig. Bagaman si Kim Ju-ai ay isang pre-adolescent pa lamang at marahil ay hindi ganap na nauunawaan ang lawak ng kayamanang ito, malamang na siya ay lumaki sa ganitong uri ng pamumuhay. Anak ni Kim Jong-un at Ri Sol-ju, ang kanyang pag-iral ay itinago ng maraming taon hanggang sa ito ay ibinulgar sa mundo sa isang pangyayari na labis na umiral sa pandaigdigang media at mga ahensya ng intelligence. Ang supremo leader ng Hilagang Korea ay nagdala ng kanyang anak na babae sa isang pagbisita sa isang pabrika ng mga misil. Wakas, ano nga ba ang isang paglalakbay sa pamilya ng walang kaunting paggawa ng armas? Hindi ba? Ang mga kalakhang pangyayari ng kanyang pahayag ay kamangha-mangha na may TV ng estado na sumasahimpapawid ng mga imahe ni Kim Ju-ai na kasama ang kanyang ama. Nakadamit na maayos na natiling kasama ng bata si Kim Jong-un habang sinasaksihan nila ang pagsilang ng isang misil ng malayong layo. Ito ay hindi isang karaniwang araw ng pagdadala ng bata sa trabaho, kundi isang pinagmasdan na diskarte upang ipakilala sa mundo ang posibleng hinaharap na mukha ng Hilagang Korea. Ang kahalagahan ng pangyayaring ito ay hindi maituturing yamang sa unang pagkakataon isang miyembro ng pamilya Kim ang ipinakilala ng ganyang prominente. Tinantya ng mga eksperto at analista na nagpapakita ito ng mga layunin ni Kim Jong-un na ihanda si Kim Ju-ai bilang kanyang tagapagmana. Ang pangyayaring ito ay nagsasanhi ng mahalagang yugto sa kasaysayan ng Hilagang Korea, nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa hinaharap na pamunuan ng bansa. Ang pampublikong debut ni Kim Ju-ai ay hindi lamang isang pamilyar na issue, kundi isang diskarte upang palakasin ang kanyang posisyon sa loob ng rehimen. Ang edukasyon at pagpapaunlad ng kakayahan ni Kim Ju-ai ay maingat na inihahanda upang ihanda siya para sa isang posibleng tungkulin sa pamumuno sa Hilagang Korea na naghihiwatig sa mga karaniwang bata. Yamang ang pagiging anak ng isang lider ng mundo ay hindi lamang nakaakbay sa kulay rosas at paru-paro. Si Kim Ju-ai ay kailangang makitungo rin sa kakaibang estilo ng edukasyon ng kanyang ama. Nag-aaral siya sa bahay sa ilalim ng mga guro na pinili ni Kim Jong-un at tinuturuan siya ng mga eksperto sa kultura ng Hilagang Korea na responsable sa pagpapasa ng mga halaga at kaalaman na kinakailangan para sa kanyang hinaharap bilang pinuno. Bukod sa mga tradisyonal na paksa, kinapapaloob din ng kanyang edukasyon ang mga kasanayan sa buhay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang katangian kumpara sa kanyang mga kapwa. Kapag hindi siya abala sa pagiging paborito ng kanyang ama, ipinapakita ni Kim Jong-un ang espesyal na pagmamahal sa kanyang munting prinsesa. Nag-enjoy si Ju-ai ng mga marangyang bagay tulad ng pribadong klase sa piano, eksklusibong tindahan ng candy, at mga pagkikita sa kanyang sariling koponan ng mga trainadong unicorn. Marahil hindi ang huling bahagi, pero nakakatuwa isipin. Siya ay isang magaling na mangangabayo, manlalangoy at mananagasa. Ang mga aktibidad na ito
ay hindi lamang mga libangan, kundi maingat na mga desisyon na humuhubog sa kanya bilang isang buo at isang huwaran para sa mamamayang hilagang Korean. Ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho ng kabayo, lalo na, ay kahanga-hanga. Base sa impormasyon mula sa sikretong serbisyo ng Timog Korea, siya ay may kilalang pagkahiligan sa mga kabayong purong sanggol na Ruso o Trotadores, mga lahi na kilala sa kanilang kakaibang bilis at tibay. Ang pagpili na ito ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa mga luho kahit nasa murang edad pa. Bukod sa pisikal na pagsasanay, malamang na tumanggap si Kim Ju-ae ng malawakang edukasyon tungkol sa kasaysayan, politika at ideolohiya ng Korea. Ito ay naghahanda sa kanya upang maglayag sa komplikadong lansangan ng politika ng North Korea kung saan ang mga laban sa kapangyarihan at mga tunggalian ay karaniwan. Ang estilo ng buhay ni Kim Ju-ae, ang mini queen ng North Korea, ay ng isang fashionista na namumuhay ng higit pa sa kanyang pinakamahusay na buhay sa Pyongyang, na may isang wardrobe na karapat-dapat para sa isang Korean drama. Isipin ang mga tutu ng designer at kintab na sapatos. Ang panlasa sa moda ni Kim Ju-ae ay isa pang bahagi ng kanyang buhay na nakapupukaw ng pansin ng marami. Nagpapakita ng isang matanda at sosyal na estilo kahit pa sa kanyang murang edad. Sa kanyang mga kamakailang pagtatampok sa publiko, siya ay nakitang nakasuot ng mga markang deluxe, nagpapahiwatig ng lubos na kayamanan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kasuotan ay maingat na pinili upang ipakita ang kanyang estado at ang imahe na ninanais ng kanyang pamilya. Sa simula, siya ay nusuot ng mas casual na mga kasuotan ng deluxe. Ngunit habang siya ay mas nagtatampok sa publiko, ang kanyang wardrobe ay sumama sa mga formal at mas may gulang na mga damit. Ang pagbabago sa moda ay nagpapaalala sa kanyang ina, si Ri Sol-ju, na isang icon ng estilo para sa moda ng mga kababaihan sa North Korea. Ang mga piling sa moda ni Ju-ae ay nagtatag ng mga bagong trend sa bansa na pinupuri ng state media ang kanyang panlasa. Gayunpaman, ang pamantayan sa moda na ito ay hindi lamang para sa kislap at kaginhawaan. Ang panlasa sa estilo ni Kim Ju-ae ay maingat na isinusuri ayon sa kanyang hinaharap na agenda. Ang kanyang unang pagtitiyak sa publiko ay nagsimula sa isang tila walang kapararakan na pagtatampok na mamaya ay kinilala bilang unang hakbang sa isang maingat na itinakdang kampanya. Nakasuot ng isang fluffy na coat, pula na sapatos at isang schoolgirl na bangs. Ang unang imahe ay ng isang inosenteng bata na malinaw na kaibahan sa militaristikong imahe at kadalasang mabagsik na iniuugnay sa liderato ng North Korea. Gayunpaman, kahit na sa simpleng kasuotang ito, maingat na ipinakikita ang mga susunod. Siya ay hindi lamang isang bata. Siya ay bahagi ng makapangyarihang angkan ng dugo ng Baekdu. Ang malalaki at puff-sleeve na jacket, bagaman tila isang praktikal na pagpipilian para sa malamig na klima, ay naglilingkod din upang gawin siyang mas malaki at mas makabuluhan kaysa ang kanyang edad ay nagpapahiwatig. Sa ganitong paraan, nagsisimula ang kanyang pagbabago mula sa isang bata patungo sa isang potensyal na pinuno. Sa pagsulong sa ika-31 ng Disyembre 2023, ang pagbabago ay kamangha-mangha. Si Ju-ae ay naglalakad sa pulang carpet, hawak ang braso ng kanyang ama sa pagdiriwang ng bagong taon sa Hilagang Korea. Sa pagkakataong ito, siya ay suot ng isang itim na leather jacket na may malawak na fur collar, isang malaking pagbabago mula sa kanyang dating anyo. Ang itim na leather jacket ay sumisimbolo ng kapangyarihan at autoridad, madalas na iniuugnay sa mga lider militar at politiko. Ang malawak na fur collar ay nagdaragdag ng isang patak ng kasangkapan at sophistication, mas lalo pang nagpapataas ng kanyang status. Ang kanyang buhok ay naayos ng hindi ganong kalbo,
isang pangihalintulad na pagsuklay ng kanyang ina, Ri Sol-ju, at ng kanyang tiyahin, Kim Yo-jong. Ang pagpipili ng pagsuklay na ito ay may kahalagahan sapagkat ito ay nagtutugma sa mga babaeng may kapangyarihan sa kanyang pamilya, nagsasabing may patuloy na pamumuno. Sa pagtanggap ng parehong pagsuklay, hindi lamang ipinapakita ni Ju-ae na anak siya ng kasalukuyang pinuno, kundi bilang isang hinaharap na pinuno sa kanyang sariling karapatan. Ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang bagong taon na hitsura ay ang kanyang sapatos. Pinili ni Ju-ae ang makatalim-taling na sapatos na may taas na 7 sentimetro na kumakatawan sa atensyon ng media sa Timog Korea dahil ito ay itinuturing na naaangkop para sa mga babaeng matatanda. Ang pagpili na ito ay nagpapakita ng tapang sa simbolo ng kanyang paglipat sa isang mas maningning pape, posibleng nagtuturing ng hinaharap na tungkulin ng pamumuno. Ang mataas na takong ay madalas na iniuugnay sa kapangyarihan at autoridad, at sa pamamagitan ng pagsuot nito, simbolikong kinukuha ni Ju-ae ang isang tungkulin ng pamumuno. Isang linggo mamaya, nahulog si Ju-ae na kasama ang kanyang ama sa isang inspeksyon sa isang bagong buksan na pabrika ng manok, ang kanyang unang paglitaw na hindi konektado sa militarismo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buhok ay may mga kulot na nagpapalitaw ng kanyang matamis na itsura. Ang pabigkas na pagtaas ng kanyang mga paglitaw kasama ang mabilis na paglipat sa isang mas pambabaing imahe malamang ay bahagi ng isang malawak na panopropaganda na isinaayos ng kanyang tiyahin, si Kim Yo-jong, na namumuno sa Departamento ng Propaganda at Pagpapalabas. Kinikilala ng mga tagapagmasid na may komplikadong agenda sa likod ng mga publikong pagpapakita ni Ju-ae. Ipapakita ni Kim Jong-un ang kanyang mas mapagmahal na aspeto bilang ama, habang ang kanyang asawa ay kumukumpleto sa imahe ng matibay na pamilyar na ugnayan. Mula sa pananaw ng partido ng mga manggagawa sa kapangyarihan ng Pyongyang at mula sa hukbong hilagang Koreano, tinitiyak ni Kim Jong-un ang hinaharap ng kanyang bansa sa pamamagitan ng mga kakayahan sa nuklear. Gayon din si Ju-ae na kumakatawan sa ika-4 na henerasyon ng makapangyarihang lahi ng Baekdu. Tiyak na ang mga taong ang pangunawa ng estilo ay higit sa mga pamumutawi ng moda ay nangangailangan ng sapat na antas ng seguridad, at ito mismo ang mayroon si Kim Ju-ae. Naninirahan sa mansyon ng Ryongson, siya ay nakakasalamuha ng hindi mapapantayang kasaganaan. Ang tirahan na ito ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang paangtatag para sa maakseng seguridad at kaginhawahan ng pamilyang namumuno ng Hilagang Korea. Ang palasyo ng Pangulo ay isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ng pamilya Kim na may mga pasilidad na lumalabas sa mga asahan ng karamihan. Kasama sa mansyon ng Ryongson ang mga malalawak at elaboradong swimming pool na lumilikha ng isang perfect na kapaligiran para sa pahinga at taliwan. Ang magandang tanawin ng beach sa paligid ng mansyon ay nagdagdag sa kanyang kagandahan, nagbibigay ng isang tahimik at magandang paligid. Sa loob, ang mansyon ay nagangalan ng mga mamahaling at elaboradong kandilang nagbibigay liwanag sa malalawak na salon at kuwarto na nagpapakita ng karangyaan ng tirahan. Ang mga artipisyal na lawa sa loob ng ari-arian ay mas lalong nagpapataas ng kanyang kagandahan na lumikha ng isang mapayapa at matahimik na atmosfera. Isa sa pinakakahanga-hangang katangian ng mansyon ng Ryongson ang nasa ilalim na istasyon ng tren na itinayo sa ilalim ng bahay. Ang sikretong at highly secure na istasyon na ito ay idinisenyo upang magbigay ng mabilis na daanan sa Leader Supremo at sa kanyang pamilya sa oras ng emerhensya. Ang pagkakaroon ng ganoong pasilidad ay nagpapakita ng antas ng seguridad at paghahanda na bumabalot sa buhay ni Kim Ju-ae.
Ang mga seguridad sa mansyon ay higit pa sa kakaibang mahuhusay. Ang mga magandang at maayos na arinang paligid ng palasyo ay maaaring mukhang maibigan, ngunit ito ay may mga mina at patibong na nakahanda upang pigilin ang mga posibleng pumasok sa loob. Ang mga pader ng palasyo ay may kasangkapang konkretong at tanso, nagbibigay ng proteksyon laban sa mga atomic na pagsalakay. Ang mga hakbang na ito ay nagsisiguro na mananatiling ligtas ang pamilya Kim sa anumang banta. Pinapayagan silang mabuhay ng may relatibong kapayapaan at luho. Ang buhay ni Kim Joo-hee sa mansyon ng Ryungsong ay nagpapakita ng malakas na kaibahan sa buhay ng karaniwang mamamayang Norte Koreano. Habang ang karaniwang mamamayan ay nakaharap sa mga kahirapan sa ekonomiya at limitadong mga mapagkukunan, si Kim Joo-hee ay tumatamasa ng isang buhay ng luho at hindi inaasahang mga pribilehiyo. Ang pag-angat ni Kim Joo-hee sa kapangyarihan. Ang sikreto sa paligid ng pamilya Kim ay nababalot ng alamat na ang pag-iisa ng Hilagang Korea at kawalan ng pakikipag-ugnayan sa labas na mundo ay nagpapanatili ng maraming detalye na nakatago. Gayunpaman, lahat ng ito ay nagbago nang si Kim Joo-hee ay ipakilala sa mundo sa isang napakadramatikong paraan. Bago pa ito, nakilala na siya ng dating profesional na manlalaro ng basketball na si Dennis Rodman. Sa kanyang pagbisita sa Hilagang Korea noong 2013, binanggit ni Rodman na pinayagan siya ni Kim Jong-un na hawakan ang kanyang anak na babae na pinaniniwala ang nagngangalang Kim Joo-hee. Mas mayamang nakumpirma ng mga dating opisyal ng militar ng Norte Koreano na ang batang nakilala ni Rodman ay si Kim Joo-hee nga. Mula nang itanghal siya sa pambansang TV ng Hilagang Korea, lumabas si Kim Joo-hee nang hindi kukulangin sa 4 na ulit pa. Bawat isa sa mga pagpapakita na ito ay maingat na inorganisa upang ipahayag ang isang mensahe sa mamamayan ng Hilagang Koreano, pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Hindi maaring baliwalain ang kahalagahan ng mga pagpapakita na ito. Ito ang unang pagkakataon na isang miyembro ng pamilya Kim ay ipinakilala sa mundo sa paraang ito, na nagpapahiwatig na si Kim Jong-un ay pumili kay Kim Joo-hee bilang kanyang tagapagmana. Malalim ang kahulugan ng paghahanda kay Kim Joo-hee bilang tagapagmana. Sa Hilagang Korea, kung saan ang kataas-taasang leader ay may absolutong kapangyarihan, ang pagsasalin ng kapangyarihan ay napakahalaga. Sa pagpapakilala kay Kim Joo-hee sa publiko, ipinapakita ni Kim Jong-un na siya ay handang magpatuloy bilang kataas-taasang leader sa hinaharap. Ang pagsasanay na ito ay nagsisimula mula sa maagang panahon at kasama ang edukasyon at espesyalisadong pagsasanay na inaalok lamang ng mga ekspertong kultural sa Hilagang Korea. Nakikita ng mamamayan ng Hilagang Korea si Kim Joo-hee bilang pagpapatuloy ng pamumuno na nagtutok sa bansa sa loob ng maraming dekada. Sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap ng ekonomiya ng mga tao, ang epektibong kilos ng propaganda ng Hilagang Korea ay nagtagumpay sa pagpapahanga sa mga mamamayan sa mga may hawak ng kapangyarihan. Sa kontekstong ito, ang mga tao ay nagsimulang mahalin si Kim Joo-hee at para sa kanila ay makita ang kanyang kinabukasan. Nag-umpisa rin ang pambansang media na tawagin siyang respetado, isang pang-uri na tradisyonal na inilaan lamang para ilarawan ang kataas-taasang leader. Ang pagsasalita tungkol kay Kim Joo-hee bilang respetado ay halos tiyak na siya'y mamumuno ng bansa balang araw. Upang patibayin pa ang imahe ni Kim Joo-hee bilang ang kinabukasan na tagapagligtas ng mamamayan, inilunsad ng diktadurang Hilagang Koreano ang mga bagong selyo na may larawan niya. 5 sa 8 bagong selyong inilabas ay nagtatampok ng mga larawan ni Kim Joo-hee na naglalakad kasama ang leader ng Hilaga, habang hawak ang kamay sa harap ng isang missile sa isang mobile launcher, pati na rin ang interaksyon nito sa mga tropa. Ang ilan sa mga mananaliksik
ay nagmungkahi na si Kim Joo ay maaring bahagi ng isang bagong estratehiya ng propaganda upang pagandahin ang imahe ni Kim Jong-un sa harap ng publiko. Sa Korea ng Hilagang, may mga komplikadong hidwaan sa kapangyarihan at ang pagpapakita kay Kim Jong-un bilang isang mapagmahal na ama ay maaaring eksaktong kailangan upang panatilihing nasa kapangyarihan ang pamilya Kim sa sandaling ito. Ang mga public appearances ni Kim Joo-e ay may layunin hindi lamang upang ipakilala siya sa mundo, kundi upang anyuhin din ang kanyang imahe at ihanda siya para sa papel na tinadhan ng kanyang gampanan. Ang batang ito na dati nababalot ng misteryo ay isinasantabi bilang ang hinaharap na pinuno ng isa sa mga pinakamahigpit at makapangyarihang bansa sa mundo. Samantalang patuloy na lumalakas si Kim Joo-e sa pandaigdigang eksena, may mga hamon sa daan tungo sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakamalalaking banta sa kanyang potensyal na papel bilang hinaharap na pinuno ng Korea sa Hilagang ay mula sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang tiyahin, si Kim Yo-jong, ay isang kilalang personalidad sa politika ng Hilagang Korea at itinuturing ng marami bilang ang pinakapeligrosang babae sa bansa. Bilang kapatid ni Kim Jong-un, si Kim Yo-jong ay nakapag-akumula ng malaking kapangyarihan sa politika sa nagdaang mga taon. Kinikilala sa kanyang determinasyon at paninindigang laban sa mga dayuhang kapangyarihan. Siya ay naging isang pangunahing piraso sa larangan ng politika sa Korea ng Hilagang. Sa isang kamakailang kumperensya, kinilala si Kim Yo-jong, na kilala rin bilang Prinsesang Pulang, sa pagsasabing ang Estados Unidos ay isang grupo ng gangster at na ang pagmamay-ari ng mga armas nuklear ay isang karapatan ng Korea ng Hilagang. Ang kanyang matalim na pahayag at di maguguluhang katapatan sa kanyang kapatid ay nagbibigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad sa rehimen. Bilang bise-direktora ng Departamento ng Propaganda at Pang-alboro sa Korea ng Hilagang, pinaniniwala ang si Kim Yo-jong ang utak sa likod ng marami sa mga pambansang estratehiya ng bansa. May mga ulat na ideya niya na maging kaibigan si Kim Jong-un kay Dennis Rodman at mag-post ng mga larawan kasama ang kanyang anak upang ipakita ang imahe ng isang simpleng tao. Ang kanyang impluensya sa loob ng rehimen ay hindi maikakaila at itinuturing na lubos na iginagalang at pinahahalagahan ni Kim Jong-un dahil sa kanyang katalinuhan at estratehikong pag-iisip. Ang potensyal na pagtatalo sa pagitan ni Kim Joo-e at Kim Yo-jong ay nagdudulot ng malaking interes at spekulasyon sa mga analista. Katulad ba sa iyong narinig ang kwentong ito? Parang nakakilala ka na ng isang tiyuhin at ang kanyang pamangkin. Samantalang mayroong suporta mula sa publiko si Kim Joo-e. Mayroong militar na suporta si Kim Yo-jong na nagbibigay sa kanya ng lakas bilang isang mahigpit na katunggali. Hindi kakaiba ang mga pag-aaway ng kapangyarihan sa loob ng pamilya Kim. At dahil bago dumating si Kim Joo-e, si Kim Yo-jong ang pinakamalamang tagapagmana, kaya't napakataas ang posibilidad na makakita tayo ng laban sa trono pagkatapos mamatay ni Kim Jong-un. May mga bulong-bulong din na posibleng gamitin ni Kim Jong-un si Kim Joo-e upang mapalakas ang kapangyarihan sa politika. Sa kanyang 100 taon, hindi talaga siya kailangan ng tagapagmana sa ngayon, kaya't napakataas ang posibilidad na sa pamamagitan ng isang na-arranged na pag-aasawa sa isa sa mga umuunlad na faksyon o partido politikal, maaaring gamitin si Kim Joo-e upang matiyak ang kontrol ni Kim Jong-un sa bansa. Ang hakbang na ito sa estratehiya ay maaaring lalong magpalabo sa dynamics ng kapangyarihan sa loob ng rehimen, nagpre-prepara para sa isang posibleng sagupaan sa pagitan ni Kim Joo-e at Kim Yo-jong. Ang mga katumbas ni Kim Joo-e sa mundo ng kapangyarihan at kasosyalan.
Samantalang si Kim Ju-ae ay nananatiling protektado sa loob ng dinastiya ng kanyang pamilya at sa itinatag na autoritaryong mundo. Hindi siya ang tanging sumusunod na may bahagi sa naghaharing kapangyarihan. Sa kabila ng daigdig, naroroon ang reduto ng Pangulo ng Rusya na si Vladimir Putin at ang kanyang pamilya. Tulad ng buhay ni Kim Ju-ae, ang mga anak na babae ni Putin ay namumuhay ng napaka-pribado. Ang Maria Vorontsova at Katerina Tikhonova ay namumuhay ng may luho sa Moscow, suot ang mga mamahaling damit at nagmamaneho ng mga eleganting sasakyan, ngunit kailangan din nilang harapin ang kakaibang estilo ng pagiging ama ng kanilang ama, gaya ng pagdalaw nila sa isang ekspedisyon upang mangaso ng mga tigre. Ang Maria Vorontsova, ang panganay na anak ni Vladimir Putin, ay namumuhay ng may pribilehiyo at kinubli. Nagpapakita ang kanyang estilo ng buhay ng mga pribilehiyadong at napakayamang pag-aalaga ng kanyang ama. Sinasabi na siya ay naninirahan sa isang marangyang apartment sa Moscow na may mga pinakabagong security technology at opulenteng mga kasangkapan sa bahay, nagbibigay ng pinakamalaking kaginhawaan at privacy. Kahit na ang kanyang pampublikong imahe ay tahimik, ang impluensya at mga koneksyon ni Maria ay maliwanag sa kanyang mga pagpili sa estilo ng buhay. Ang paglalakbay ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Pumupunta sa mga eksklusibong resort at pribadong isla upang tamasahin ang pinakamahusay na kaginhawaan at privacy dahil sa mga pribadong jet at maralitang yate ng kanyang ama. Ang mga paglalakbay na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang takbuhan mula sa mata ng publiko. Pinapayagan siyang tamasahin ang kanyang yaman sa privacy. Ang kanyang sosyal na lingkod ay hindi lamang eksklusibo. Nakikipag-ugnayan siya sa mga elite ng Rusya, nakikilahok sa mga pribadong kaganapan at dumadalaw sa mga taong may impluensya. Pinalawak ang mga koneksyon sa labas ng Rusya, kasama ang mga nangungunang negosyante at politikong internasyonal. Pinalalabas ni Maria ang pribilehiyadong buhay sa pamamagitan ng moda. Madalas na nakikita na suot ang mga damit at aksesorya mula sa mga tanyag na brand tulad ng Chanel, Dior at Louis Vuitton. Ang wardrobe ni Maria ay puno ng mga high fashion na pieces, mula sa custom-made dresses hanggang sa suits na eksklusibo para sa kanya. Ang refined na panlasa para sa luho sa moda ay malinaw na tanda ng kanyang kayamanan at estado. Bagaman sinubukan ng kanyang ama na protektahan siya mula sa limelight, ang buhay ni Maria ay subject ng fascination at speculation. Ang kanyang mga professional accomplishments, luho sa buhay at piling social circle ay siyang nagpapaligaw sa kanya bilang isang intriguing figure. Ang misteryo na bumabalot sa kanyang buhay ay lalo pang nagpapataas ng kanyang charm na nag-iwan sa pampublikong nag-aasam para sa kahit anong sulyap sa kanyang mundo. Ipinalanganak si Maria Vladimirovna Putina noong Abril 1985. Siya ay pinangalanan base sa ina ni Putin, si Maria Ivanovna Shalimova. Mula pa sa murang edad, ipinakita ni Maria ang kanyang sharp mind at malaking interes sa sciences na nagtatakda ng pundasyon para sa kanyang hinaharap na karera. Ang unang mga taon ni Maria ay ginugol sa silangang Alemanya kung saan ang kanyang ama ay nakatalaga bilang isang KGB agent. Doon, siya ay nag-attend sa isang German school at mabilis na nagsikap sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang academic excellence ay patuloy habang ang pamilya ay bumalik sa Moscow, kung saan siya ay nag-enroll sa isang elite school kilala sa kanyang demanding curriculum. Ang passion ni Maria sa pag-aaral ay maliwanag at siya ay laging nangunguna sa mga mag-aaral ng kanyang klase. Pagkatapos ng high school, sinundan ni Maria ang kanyang interes sa biolohiya sa State University ng St. Petersburg. Ang kanyang pagpili ng universidad ay hindi basta-basta. Ito ay isa sa mga kilalang institusyon sa Russia, kilala sa kanilang malakas na focus sa scientific research. Ang academic journey ni Maria ay hindi tumigil doon.
Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng degree sa medicine na may specialization sa pediatric endocrinology, isang area na nakafocus sa hormonal disorder sa mga bata. Ang karera ni Maria sa medisina ay tinatakpan ng mga makabuluhang tagumpay. Siya ay isang nangungunang mananaliksik sa larangan ng endokrinolohiya sa PEDIA at co-author ng iba't ibang mga siklo-aral na agham na nakatuon lalo na sa genetic research at sa paggamot ng mga kakaibang sakit. Ang karanasan at dedikasyon ni Maria ay nagbigay sa kanya ng respetadong posisyon sa komunidad ng medisina. Ang bunsong anak ni Vladimir Putin na si Katerina Tikhonova ay nabubuhay ng isang kahangahangang at misteryosong buhay. Gaya ng kanyang kapatid, siya ay nag-aral sa isang paaralang Aleman at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Moscow. Ang akademikong paglalakbay ni Katerina ay tinatakpan ng kanyang mga iba't ibang interes at galing. Habang nakikilala sa kanyang mga aral, mayroon din siyang pagmamahal sa sayaw, lalo na sa rock and roll acrobatic. Ang dedikasyon niya sa pagsasayaw ay nagdala sa kanya upang maging isang kompetitibong mananayaw sa estilo na iyon. Nakinatawan ng Russia sa mga internasyonal na kompetisyon, kinilala si Katerina at pinuri para sa kanyang mga performance. Ang kanyang kakayahan sa atletika at dedikasyon sa sports ay nagbigay sa kanya ng posisyon sa mundo ng sayaw. Ang natatanging pagkakaugnay ng kanyang tagumpay sa akademiko at sa sports ay nagbigay kay Katerina ng espesyal na posisyon sa kanyang mga kasamahan. Sa ganito, tinatapos ko ang talumpati na ito tungkol sa kung paano ang mga blok ng kapangyarihan sa mundo at ang kanilang tila di maabot na mga leader ay nagtitiyak ng kanilang malalimang kayamanan. Mag-click sa alinmang card para alamin pa ng higit pa tungkol sa mundo ng mga global na leader at doon mo ako mahahanap. Paalam!